Alis na po ako. Paalam ni Marian sa kanyang ina na si Aling Christine. Sabay halik niya sa noo nito. Sige anak, mag-iingat ka. Sagot naman nito. Opo ma, mamaya na daw po pupunta si Lynn. Papacheck up lang po yung anak niya sa center. Sabi ko ulit sa kanya habang tinitingnan ko ang laman ng bag ko. Baka kasi may makalimutan na naman ako. Si Lynn ay kapitbahay namin na siyang tumitingin kay mama kapag nasa trabaho ako. Isa na kasing lame si mama. Nangyari ito noong naaksidente sila ni Papa sa kotse. Binawian agad ng buhay si Papa. Buti na lang si mama, bali lang sa spinal cord ang natamo. Yun nga lang, hindi na nakakatayo. Okay, simpleng sagot nito. Lumabas na ako ng bahay pagkatapos kong ayusin ang bag ko. Isa akong patisi. Pero sa isang hotel ako nagtatrabaho. Gusto ko man kasi mag-open ng coffee shop o cake shop ay hindi naman sasapat dahil nauubos lang sa pagpapagamot ni mama ang ibang sinusweldo. Nakakapag-ipon lang ako sa bangko kapag may nagpapagawa ng cake o brownies outside my work. Congratulations! Bati kay Ricky na mga board member ng company nila. Pagkaalis ng owner ng lupa na nabili nila, developer kasi sila, gumagawa sila ng mga subdivision. Thank you. Thank you. Malaki ang iting sagot niya sa mga ito at isa-isa niya itong kinamayan. Malaking tulong niyo din kaya pumayag sa ating ipagbili ni Mrs. Santos ang lupa nila. Kaya congratulations to us. Masayang saad ko sa kanila. Pagkarating ko naman sa office ko ay kahungkagan ang sumalubong sa akin. Binati din ako ng secretary ko pero feeling ko may kulang sa buhay ko kahit nasa akin na ang lahat. Pera, mataas na katungkulan sa kumpanya, bahay at sasakyan. Isa na lang naman ang hinihiling ko kundi asawa. Ewan ko ba, marami naman akong namimit ng mga babae pero parang walang dating sila sa akin. Nagmamadali akong pumasok sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Malapit na kasi ako malate dahil sa traffic. Stricto pa naman ang manager namin. Halos mabangga ko na nga ang ibang staff ng hotel. Nangihingi na lang ako ng pasensya. You're late again, Miss Alvarez. Nagtitimping sabi ni Manager May. I'm sorry ma'am. Hingim pa umanhin ko. Yumuko pa nga ako. Puro na lang sorry. Tugon ulit nito. Maipakumpas-kumpas pa ng mga kamay sa ere. Back to work! Sigaw na nito sa ibang chef sa staff ng hotel na nasa kusina. May warning ka na, Miss Alvarez. Kapag naulit pang na-late ka, you're fired! Nagagalaiting sabi nito sabay talikod. Hindi na lang ako kumibo pero yumuko ulit ako. Nangingilid na kasi ang luha ko sa mga mata. Kapag kasi natanggal ako sa trabaho ay mahihirapan na akong humanap ng papasukan dahil sa hirap ng buhay. Ang sweldo ko lang dito ang siyang pinampapagamot ko sa aking ina. Nagpapahid ako na luhang pumunta na sa locker room para ilagay ang bag ko at makapag-umpisa na ng trabaho. Bale 5 minutes akong late. Okay lang yan. Kanina pa talaga mainit ang ulo niyan. Nag-away siguro sila ng jowa niya. Bulong sa akin ni Agnes. Katulad ko din siyang isang parisi. Naging classmate ko siya sa culinary school hanggang sa napasok kami dito after ng OJT namin. Tinapik-tapik pa niya ang balikat ko. Tipid lang ako ngumiti at saka nag-umpisa na magtrabaho. Marian! May tumawag sa pangalan ko kaya lumingon ako sa likod. Ang supervisor pala namin ang tumatawag. Bakit po sir? Huminto ako sa paglabas ng lobby ng hotel. Tapos na kasi ang duty ko. Pauwi na nga ako. Pwede ba tayong mag-dinner? Nahihiyang tanong nito sa akin. I'm sorry sir. Wala na po kasing kasama ang mama ko sa bahay. Nakauwi na po yung nagbabantay sa kanya. Pasensya na po. Tugon ko sa aming supervisor. Okay, maybe next time. Pilit ang iting tugon nito. Opo sir, pasensya na po talaga. Hingim pa umanhin ko pa. Okay lang, hatid na kita sa inyo para mas madali ka makauwi. Tanong pa nito kaya napahugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Okay lang po ba? Out of the way po kayo, di ba? Balik kong tanong sa kanya. Sus, okay lang. Basta safe ka makakauwi. Malaki ang iting tugon nito. Sige po. Tipid kong sagot. Naglakad na nga kami palabas ng entrance ng hotel para pumunta sa parking lot. Matagal na talagang naliligaw sa Troy sa akin pero hindi ko pinapansin dahil nga mas priority ko ang mama ko.
Kung papasok kasi ako sa isang relasyon ay baka pagkagalitan lang namin na wala akong time sa kanya. Kaya hindi na muna ako nakikipagrelasyon. Salamat. Pasok ka muna para magkape. Ay ako kay Troy. Nandito na kami sa tapat ng bahay namin. Hindi na, para maaga kang makapagpahinga. Balita ko, nasermonan ka na naman ni Manager May. Tugon niya. Oo nga eh. Paano? Salamat na lang ha. Ingat ka. Tugon ko. Bumaba na din ako sa kotse niya. Kumaway nilang ito saka pinaandar na paalis ang sasakyan niya. Malalim akong napabuntong hininga bago pumasok sa bakuran ng bahay namin. Inila ko muna ang gate bago ako pumasok sa loob ng bahay. Ma, magandang gabi po. Bati ko sa mama ko na nanonood ng palabas sa TV. Inabot ko pa ang kamay niya at saka nagmano ako. Kaawaan ka ng Diyos. Tugon naman niya. Sa Troy ba yung naghatid sa'yo? Tanong niya. Sa akin na siya nakatingin. Opo ma, kain na po tayo. Tugon ko. Tinanggal ko na ang pagkakalak ng wheelchair niya para maitulak ko papuntang kusina. Hindi mo muna pinapasok para magkape? Saad ni mama. Nasa pagkainan na kami. Nag-uumpisa na ako maghain. May pupuntahan pa daw po siya. Tugon ko na lang. Si Lina din ang nagluluto ng pananghalian at hapunan namin. Kaya kakain na lang kami pag uwi ko ng bahay tulad ngayon. Maikling sagot niya. Kumain na kami habang kinukumusta niya ang maghapon kong pagtatrabaho sa hotel. Siyempre hindi ko na sinabing napagalitan na naman ako ng manager namin. Pagkakain ay hinuhugasan ko na ang pinagkainan namin. Saka ako dinala si mama sa kwarto niyang para linisin sa banyo at palitan ng damit pantulog. Nakahiga na kami ni mama. Mula nang mawala si Papa at naging ganito na nga siya ay sa tabi na ako niya natutulog para kung may kailangan siya ay madali kong malalaman. Nanonood ulit siya ng palabas sa TV. Ako naman ay tumitingin sa social media account ko nang biglang mag-ring ang hawak kong cellphone. Hello? Sagot ko. Lumabas pa ako ng balcony ng kwarto nila mama para hindi mastorbo ang panonood niya. Bes! Tiling sagot nito sa kabilang linya. Hindi mo na nag-hello, kaya inilayo ko ng bahagya ang cellphone sa tenga ko. Bakit? Bakit parang kinikiliti ka dyan? Tugon ko. Ramdam ko kasing hindi siya mapakali. Parang excited pa nga. Nagustuhan ni Sir Robert yung ibinake mong cookies at brownies. Kaya sabi niya, kakausapin ka daw niya bukas para ibebenta sa coffee shop nila. Excited na sagot nito. Oh my God, talaga best? Tili ko na ding sagot. Kahit hindi sa akin ang shop na iyon ay natutuwa na din ako dahil ibebenta naman nila ang mga binay ko. Ibig sabihin kasi ay regular na ako may sidelines. Makakapag-ipon na ako para makapagpatayo ng sarili kong coffee shop. Oo, bes. Kaya pumunta ka bukas sa shop. After ng duty mo, kakausapin ka nga daw ni Sir Robert. Paliwanag naman niya. Konting kumustahan pa ay tinapos na namin ang usapan para makapagpahinga kaming pareho ng maaga. Si Eva ba yung kausap mo, anak? Tanong ni mama pagbalik ko sa kama niya. Opo, ma. Saka sinabi po niya na nagustuhan ng may-ari ng shop na minamanage niya yung binay kong cookies at brownies. Excited ko ding kwento sa kanya. Mainam naman, anak. Matamis ang iting sagot ni mama. Kaya lang, mas lalo kanyang hindi makakapag-boyfriend dahil busy ka na sa kakabake. Dagdag pa niyang sagot. Si mama talaga. Simangot kong sagot sa kanya. Natawa naman siya. Sa ngayon kasi hindi ko muna iniisip ang love life kahit 27 na ako. Nasa mama ko at pag-iipon para sa ipatatayo kong bake shop ang buong atensyon ko. Kaya sa huli na ang love life. Para pa din ako nangangarap habang nakaipit at nakahiga. Tulog na si mama sa tabi ko. Iniisip ko pa din kasi ang itinawag ng best friend kong si Eva. High school best friend kami. Bali, 3 kami kaya lang yung isa ay nag-migrate na sa Canada ang buong pamilya niya. Kaya kami na lang ni Eve. Store manager siya sa Coffee Prince. Siya mismo ang nagsabing i-display niya ang gawa ko kahit may sariling patisserie ang shop nila. Nagulat nga ako ngayon dahil nagustuhan daw ng may-ari ang binay ko kahit hindi ako patisserie nila. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog dahil sa pag-iisip kung ano magiging pag-uusap namin ni Mr. Robert. Maaga pa din ako nagising kinabukasan dahil magluluto pa ako ng almusal namin ni Mama. Saka pa lang ako makakaalis. Inagahan ko ng alis para hindi ako malate. Kahit may pag-asa na ako makahanap na ibang trabaho, ay ayoko naman pumangit ang record ko sa hotel.
Hindi ko naman nakita buong maghapon ng manager namin. Baka busy sa ibang panig ng hotel kaya tahimik lang kaming mga nasa kusina. Kinakabahan ako, Bes. Sabi ko sa kaibigan ko. Nandito na ako ngayon sa private office niya sa Coffee Prince. Wala pa si Mr. Robert kaya pinapunta niya muna ako dito. Mabait naman yun kaya huwag kang kabahan. Tugon naman ni Eva. Ma'am Eva, nandiyan na po si Sir Robert. Sabi ng staff nang bumungad ito sa pinto ng opisina niya. Hindi naman kasi nakasara. Sige, salamat. Tipid na tugon naman ni Eva. Inaya na nga niya ako lumabas. Magandang gabi po, Sir Robert. Bati ko paglapit pa lang namin sa table niya sa loob ng shop. Sino ba naman ang hindi kakabahan? Isa ito sa pinakamayaman sa buong bansa. Marami kasi silang negosyo. Magandang gabi din. Maaliwalas ang mukhang tugon niya. Nakahinga naman ako nang maluwag na ngumiti siya sa akin. Pinakilala na nga kami ni Eva sa isa't isa. Nakapag-shake hands naman ako. Nagustuhan ko itong ibinake mong delicate cravings at heavenly bites. Kaya gusto sana kitang i-hire bilang padacy namin sa Coffee Prince. Diretsong sabi ng kaharap ko, kaya hindi agad ako nakapagsalita. Yung cookies at brownies ang sinasabi niya. Binibigyan ko kasi ng pangalan ang lahat ng ibinibay ko. Nakasakay na ako sa jeep pauwi sa bahay namin ay iniisip ko pa rin ang napag-usapan namin ni Sir Robert. Gusto niya kasing kunin akong padacy sa shop nila. May trabaho pa ako sa hotel. Paano naman yun? Malaki din kasi sweldo ko doon kaya natutustusan ko ang pagpapatherapy kay mama. Tsaka sa ibang gastusin namin sa bahay at pambayad ko kay Lynn sa pagbabantay niya sa aking ina. Akala ko naman kasi magiging sideline ko lang. Kumbaga, ibebake ko sa bahay ang brownies at cookies, tapos dadalhin ko na lang sa shop nila. Tapos bahala na silang magbenta. Ngayon nga ay nagkaroon pa ako ng problema. Hindi ko naman kasi tinanong kung magkano ang susweldohin ko sa coffee shop. Good morning, sir. Bati ng sekretary ko sa akin pagpasok ko sa opisina ko. Good morning too. Ano schedule ko ngayon? Bati kong tugon. Pinatong ko na sa table ang dala kong bag. Sinabi naman nito, sige, pakitimpla mo na lang ako ng kape. Utos ko, saka ako umupo sa swivel chair ko at binuksan ang laptop para mag-umpisa na ng trabaho. Maya-maya lang naman ay biglang nag-ring ang landline phone sa kanang bahagi ng table ko. Hello? Tugon ko pero sa laptop pa din nakatutok ang paningin ko. Dude, wala ka na bang cellphone at hindi ka na sumasagot sa mga calls and messages namin? Bungad agad na sabi ni Hermon, isa sa mga kaibigan ko. Ha? Tanging naisagot ko lang. Tiningnan ko nga ang cellphone. Nakita ko ngang marami silang missed calls at unread messages. Iyon ko lang nakita. I'm sorry. Natatawa ko pang sagot. Pambihira. Palibhasa kasi walang girlfriend na magagalit kaya hindi tinitingnan yung cellphone eh. Himutok pa niya. Natatawa lang naman ako kaya siguro sa landline phone na sila tumawag dahil hindi nga ako sumasagot sa cellphone. Bakit ba? Tanong ko na lang para matapos ng pag-uusap namin. Marami pa kasi akong gagawin. Inom daw tayo mamaya sa bar ni Dada. Okay, magkita na lang tayo doon. Tugon ko. Tinapos ko na agad ang tawag para makapagtrabaho na. Naging seryoso na naman ako sa trabaho. Pagkatapos namin mag-usap ng kaibigan ko, wala na naman akong pakialam sa cellphone ko. Sabi nga ni Hermon ay wala naman tatawag na girlfriend o asawa kaya hindi ko na iniisip kung may magagalit kapag hindi na-replyan. Napasandal tuloy ako sa swivel chair ko. Naisip ko na naman kasi ang pagpapamilya. 35 na kasi ako pero wala pa din akong nagiging seryosong karelasyon. Puro lang one night stand. Nananawa na din naman ako sa puro ganoon lang. Minsan nga hindi ko nakilala ang babaeng namimit ko, lalo na kung sa bar ko lang nakikilala. Hindi naman sa namimintas ng mga babaeng pumupunta sa ganoong lugar. Bakit kasi sila pumapayag sa panandali ang aliw kung matino sila? Ako ang panganay sa aming 3 magkakapatid pero ako pa ang walang asawa. Kaya kapag Sunday ay family day namin, pumupunta kami lahat sa bahay ng parents namin. Sa kondo na kasi ako nakatira. Ako lang ang walang kasamang asawa at mga anak. Minsan ay naiinggit din naman ako sa kanila. Kumbaga kasi ay parang sawa na ako sa buhay binata. Gusto ko namang magkaroon ng pamilya. CEO na nga ako ng kumpanya namin. Asawa at mga anak na lang talaga ang kulang sa akin. Ewan ko ba, marami naman silang inirereto sa akin pero hindi ko talaga magustuhan. Pero sigurado naman ako sa sarili kong babae ang gusto ko. Sayang naman ang lahi namin kung hindi dadami. Pasok! Sigaw ko sa kumakatok sa pinto ng opisina ko. Sir,
Mauna po ako kung hindi pa po kayo uuwi. Sabi nito kaya napatingin ako sa rilong pambisig ko. Pasado 5:00 na pala ng hapon. Sige, mauna ka na. Liligpitin ko lang ito mga gamit ko. Tugon ko naman sa kanya. Lagi namang ganoon. Kung hindi pa niya ipapaalala ang oras ng uwian, ay hindi ko pa malalaman dahil sa dami ng ginagawa. Naiisip ko din naman, ano kaya ang pakiramdam na may girlfriend o asawa na magagalit sa'yo dahil na late ka nang umuwi dahil sa trabaho. Sige po, sir. Magalang naman niyang tugon. Napabuntong hininga na lang ako pagkasarado ni Jay ng pinto. Kung wala kaming usapang magbabarkada ay uuwi na naman ako sa kondo kong malungkot dahil nag-iisa lang ako. Minsan nga hindi na ako kumakain ng dinner. Wala naman kasi akong kasabay kaya puro tubig at beer lang ang laman ng ref ko. Patamad na ako nagligpit ng table at saka lumabas ng opisinang malalim ang iniisip. Dude, may naghahanap sa'yo kanina pa. Bulong ni Erwin sabay abot ng bote ng beer sa akin. Kadarating ko lang dito sa bar ni Dada. Yun agad ang isinalubong sa akin ng kaibigan ko. Nandito kami ngayon sa itaas ng bar. Nasa VIP kaming silid. Sa ibaba ay hindi magkamayaw sa ingay ang mga sumasayaw sa gitna ng dance floor. Nakakasilaw ang ilaw na iba't iba ang kulay at saka makapal din ang usok dahil sa sigarilyo. Tumunga na ako sa boteng iniabot sa akin. Hindi ako nagkomento sa sinabi ni Erwin. Hi, Pogi. Nagulat pa ako na may biglang kumandong sa mga hita ko. Munti ko na ngang maibuga ang iniinom kong beer. Inilapit pa kasi nito ang bibig sa tenga ko dahil maingay nga at hindi kami magkarinigan. Hindi naman kami pansin ng mga kaibigan ko dahil meron din silang kanya-kanyang kausap na babae. MJ, pakilala ng babaeng nakakandong pa din sa akin. Hinihimas pa niya ang dibdib ko. Alam ko naman ang kailangan nito kaya walang sabi-sabing nilamukos ko siya ng halik sa mga labi. Agad naman itong tumugon. Naghahabol na kaming pareho ng mga hininga nang magbitaw kami at sabay hila ko sa kanya patayo para dalihin sa isa sa mga private room dito sa bar para kung sakaling malasing ang ibang customer ay pwede ditong magpalipas ng gabi. Pinagbigyan ko ang babae ng isang quickie. Pagkatapos ay tumayo na ako at saka ako pinulot ang mga saplot ko para isuot ulit. Tapos na? Desmayado pang sagot ng babae. Napagbigyan na kita. Next time naman. Tugon ko. Dara-diretso na ako lumabas ng salit kahit tinatawag ako ng babaeng nakalimutan ko ang pangalan. Wala pa din siyang saplot sa katawan pero hindi ko na pinansin. Para kasing nauumay na ako sa senaryong laging ganoon ang nangyayari. Kinuha ko lang ang bag ko sa pwesto namin magbabarkada kanina. 2 na lang ang naiwan sa table namin. Busy sa pakikipag-make out sa mga kasama nilang babae. Yung 2 ay hindi ko na alam kung nasaan. Baka naman umuwi na dahil may mga asawa na mga iyon. Hindi na ako nagpaalam sa 2 busy. Bumaba ako ng VIP room ng bar ni Dada. Uuwi na po kayo, sir? Tanong ng nakasalubong kong waiter palabas ng entrance ng bar. Medyo pasigaw pa nga ang boss niya dahil sa ingay. Oo. Pakisabi na lang sa boss mo. Tugon ko naman. Tinapi ko pa sa balikat at saka dumiretso na ako ng labas. Seryoso na naman ako habang nagdadrive. Iniisip ko pa lang kasi ang dadatnan kong tahimik na kondo ay nalulungkot na ako. Ayoko naman bumalik sa bahay ng parents ko dahil mas lalo ako doong nai-stress dahil lagi nila akong tatanungin kung kailan na naman ako mag-aasawa. Kahit nga ako ay gusto ko na, hindi ko pa lang siya matagpuan. Minsan nga kung saan-saan ako tumitingin kapag may pinupuntahan kami lugar. Baka kasi nandoon ang the one ko ay hindi ko lang napapansin. Minsan din ay napapatanong na din ako sa nasa itaas kung kailan niya ibibigay ang babaeng para sa akin. Alam ko naman kasi may nakalaan na sa atin pagkapanganak pa lang natin. Yun nga lang ay hindi natin alam kung nakita na ba natin pero napakawalan lang o hindi pa talaga natin sila namimit. Kumusta ang pakikipag-usap mo kay Mr. Robert? Tanong ni Mama habang nakahiga na kami. Nanonood na naman siya ng paborito niyang palabas sa TV na subaybayin. Ako naman ay nag-scroll ulit sa social media account ko sa cellphone. Tapos na siyang kumain nang dumating ako. Siya na din ang naghugas ng pinagkainan niya. Basta naman ay madaling gawain ay nagagawa niya kahit pinagbabawalan ko. Ayaw namang makinig. Mas lalo daw na manghihina ang katawan niya kapag hindi na igagalaw kahit ang mga kamay. Ibinaba ko muna ang cellphone ko para makapag-usap kami ng maayos ni Mama. Ikinuwento ko na nga sa kanya ang napag-usapan namin ni Mr. Robert Kabantog. Ikaw magdedesisyon kung saan mo gusto.
Hindi naman yan tungkol sa sweldo. Ang isipin mo kung saan ka masaya at yung hindi mga toxic ang mga katrabaho. Payo ni Mama. Salamat po, Ma. Pag-isipan ko pong mabuti ang mga sinabi niyo. Tugon ko. May iba pa kaming napagkwentuhan bago kami dalawin ng antok pareho. Nag-pray naman ako na sana'y bigyan ako ng sign kung tatanggapin ko ba ang job offer ni Mr. Robert. Sa totoo lang, kung hindi malaki ang sweldo sa hotel ay hindi ako magtsatsaga doon kahit toxic ang mga kasamahan ko, lalo na ang manager namin. Nakatulog na nga ako pagkatapos ko mag-pray. Kinabukasan nga iniwan ko na sa garden namin si Mama. Nagpapaaraw daw siya, saka ako umalis ng bahay para pumasok sa hotel. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang napag-usapan namin ni Mr. Kabantog. Lalayo din kasi ako ng papasukan kapag inaccept ko magtrabaho sa Coffee Prince. Dahil sa Pasig kami nakatira, yung main branch ng shop ay sa Las Piñas pa. Dahil sa lalim ng iniisip ko ay muntik nang lumampas ang sinasakyan kong jeep. Sinabi naman ni Mr. Robert na pag-isipan kung mabuti ang job offer niya bago kami naghiwalay ng nakaraang gabi. Dahil maaga pa naman hindi ako nagmamadaling maglakad, pero malayo pa ako ay may naririnig na akong sumisigaw na parang may pinapagalitan. Paglapit ko sa locker room namin ay doon ko na lamang nalaman kung sino yung sumisigaw. Miss Alvarez, mabuti naman maaga ka. Sumunod ka agad sa kitchen at marami visitors ngayon. Pataray pa nitong sabi. Yes, ma'am. Tugon ko na lang. Nilagay ko na nga sa locker room ang bag ko para makapag-umpisa na ng trabaho sa kusina ng hotel. Halos hindi nga kami magkamayaw sa pagbibake ni Agnes dahil sa dami ng customer. Tapos ay sinasabayan pa ng kakabunganga ng aming manager. Stress ka na nga, sa init, dinadagdagan pa niya. Pambihira naman si ma'am, kahit gumawa ka na mabuti at hindi, bubungangaan ka pa din. Himutok ni Agnes. Kumakain kami ngayon ng pananghalian namin. Siya kaya mag-bake dun sa kusina. Ang init-init eh. Kung meron lang ako lilipatan na ganda trabaho, aalis na ako dito. Bulong pa niya sa akin. Yun nga din ang naisip ko kanina umaga. Mainit na nga naman sa kusina, dumadagdag pa ang stressful na manager. Malalim ako na pabuntong hininga. Nakabuo na ako ng desisyon. Hindi ko muna sasabihin sa katabi ko at baka makarating agad sa manager namin. Siraan pa ako sa papasukan kong bagong trabaho. Salamat, Bes. Rock. Sabi ko sa kaibigan ko at kasintahan niya bago ako bumaba sa kotse ng boyfriend niya. Hinatid muna nila ako sa bahay bago siya ihatid nito. Tinawagan ko kasi siya kung pwede ba akong pumunta sa coffee shop na pinapasukan niya. Sasabihin ko na sa kanya magre-resign na ako sa trabaho ko sa hotel at i-accept ko na ang job offer ni Sir Robert sa akin. Baka kasi makakuha pa sila ng iba. Sayang naman. Nagpagawa na din ako sa kanya ng resume at resignation letter na dadalhin ko bukas sa hotel. Pagkatapos ay diretso na ako sa Coffee Prince para mag-report. Dadalhin ko naman yung resume para ipakita kay Mr. Kabantog. Sus, ikaw pa ba? I'm happy, Bes. Kasi magkakasama na tayo sa trabaho. Excited nitong sabi. Ako din naman, Bes. Malaki ang iting tugon ko din. Sige, pakikumusta mo na lang kami kay tita. Sabi pa nito. Okay, salamat sa paghatid. Ingat. Tugon ko din. Nagkawayan na lang kami ng paandarin na ni Rock ang kotse niya papunta naman kila Eva. Ma, nandito na po ako. Hindi pa ako nakakapasok sa pinto ng bahay namin ay sumisigaw na ako. Kinakawit lang kasi ni Lynn yung gate namin para madali ako makapasok. Ako na naglalok pagdating ko. Magandang gabi po, Ma. Bati ko sa kanya na makita kong nanonood siya ng palabas sa TV sa sala namin. Lumapit ako at saka nagmano. Kaawaan ka ng Diyos. Mukhang masaya ka yata ngayon. Nakangiting saad naman ni Mama. Tinanggap ko na po yung job offer ni Mr. Kabantog, Ma. Sila Eva po at Rock po ang naghatid sa akin. Bukas po, magpa-file na ako ng resignation letter para makapag-report po ako agad sa Coffee Prince. Mahabang paliwanag ko sa aking ina. Kung saan ka masaya anak, susuportahan kita. Matamis ang ngiting tugon naman ni Mama. Salamat po, Ma. Kain na po tayo? Aya ko din naman sa kanya. Tinulak ko na ang wheelchair niya papuntang kusina. Kaya lang anak, siguradong mahihirapan ka sa biyahe. Ang layo nitong tinitirhan natin sa Las Piñas. Namamroblema ang sabi naman ni Mama. Hindi pa naman po sure kung saan ako ma-assign na branch. Sana nga po dito lang sa branch nila sa Pasig para malapit lang. Tugon ko naman sabay inom ng tubig.
Hindi na nagtanong si Mama tungkol sa lilipatan kong trabaho. Kinumusta na lang niya ang mga mag-boyfriend na si Eva at Rock. Dahil nga mag-best friend kami ni Eva, kapag dumadalaw siya kay Mama, isinasama din niya minsan si Rock. Kaya nakilala na ni Mama. Pagkahugas ng kinainan namin ay pumasok na kami sa kwarto. Nilinisan ko lang si Mama at saka binihisan ng pangtulog at sinabi kong matutulog na ako dahil pagod sa trabaho. Hindi ko na lang sinabing pagod na ang katawan pati isipan ay napagod din dahil sa kakabunganga ng manager namin. Hindi ko na nga alam kung anong oras natulog si Mama. Alis na po ako, Ma. Paalam ko. Hinalikan ko pa siya sa pisngi bago ako gumawi sa gate. Nagpapaaraw na naman kasi siya dito sa garden namin. Maya-maya lang naman ay nandito na si Lynn. Pagkahatid niya sa school ng mga anak niya. Ingat ka. Tugon naman ito. Initaan ko lang si Mama at lumabas na ako ng bakuran para maghintay ng tricycle. Medyo malayo kasi ang highway na dinaraanan ng jeep na sinasakyan ko naman papasok ng hotel. Chill nga lang ako habang bumabiyahe. Hindi ko na iniisip kung malilate ba ako o hindi. Magra-resign na naman ako kaya wala akong pakaalam sa oras ngayon. You're late again, Miss Aguilar. Nagtitimping sigaw sa akin ng manager namin. Hindi po ako late, man. Kasi po, magra-resign na po ako effective today. Matapang kong sagot. Iniabot ko pa sa kanya ang brown envelope na naglalaman ng resignation letter ko. Nagtataka namang kinuha nito ang iniaabot ko. Thank you po, ma'am. And goodbye. Saad ko ulit nang hindi pa din siya makapagsalita. Irrevocable naman kasi ang resignation ko kaya wala naman silang magagawa kung papayag ba sila o hindi. Maliwalas sa mukha ko lumakad palabas ng hotel. Pupunta naman ako sa Coffee Prince para mag-report. Marami pa naman bumabati sa akin at tinutugon ko naman ng nakangiti. Para nga akong nakahinga ng maluwag dahil nakaalis na ako sa trabahong puro galit ang sumasalubong. Pagpasok mo pa lang sa umaga. Pakiramdam ko naman sa trabahong papasukan ko sa coffee shop ay magiging masaya ako kasi ang boss ay masayahin. Nakikita ko naman iyong kay Eva dahil matagal na din siyang store manager. Sana lang ay wag akong ilagay sa main branch para malapit lang sa bahay namin. Good morning, sir. Kinakabahan kong bati sa magiging bago kong boss. Nandito kami ngayon sa opisina niya, katabi ng opisina ni Eva. Good morning to Miss Aguilar. Mabuti at inaccept mong offer ko. Nakangiti nitong tugon. Opo, sir. Maikling sagot ko na lang. Kinakabahan pa kasi ako dahil siya mismo ang nag-interview sa akin. Well, masaya din ako at magiging part ka na ng Coffee Prince. Kahit ang pamilya ko ay nagustuhan din nila ang mga binebate mo. Masaya pa din itong wika kaya medyo nawawala na ang kaba ko. Salamat po at masaya din po ako, sir. At magiging part na ako ng coffee shop niyo. Nakangiti ko ng sagot. At nakakahawa kasi ang pagiging masayahin ng bago kong amo. Welcome to our company, Miss Aguilar. Bati pa nito. Itinaas pa ang kanang kamay. Nakapag-shake hands ako sa kanya. Thank you, sir. Magalang ko namang sagot. Nakasakay na ako sa jeep para umuwi ng bahay namin dahil bukas pa ako mag-start ng trabaho. Hindi pa din ako makapaniwala. Tinanong pa sa ako kung saan ko gustong ma-assign na branch. Pumayag naman sila na sabihin kung baka pwedeng sa Pasig para nga ako malapit sa bahay namin. Kukuhanin na lang daw nila doon ang mabebake ko, tsaka dadalhin sa ibang branch. Doon pa lang ay alam ko na magugustuhan ko magiging trabaho ko dahil kinukonsider nila ang demand ng employee nila. Pero nangihinayang din ako dahil hindi kami magkasama ni Eva sa isang branch. Sir, kayo na lang po hinihintay sa conference room. Bungad sa akin ang secretary ko. Medyo late na kasi akong dumating sa office. Pinuntahan ko pa kasi yung isang branch namin ng Coffee Prince. Sabi kasi ng mga kapatid ko ay masarap yung brownies at cookies. Ngayon, dahil sa bagong hard na patisserie, nag-take out nga ako para kainin ko mamayang break time. Sige, punta na ako. Pakilagay mo muna ito sa office ko. Salamat. Iniabot ko na sa kanya yung box ng brownies at cookies. Dumiretso na nga ako sa conference room dahil may monthly report ngayon sa real estate business namin. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng mga tauhan namin nang pumasok ako. Tumayo pa nga sila. Good morning, to. I'm sorry I'm late. Ganting bati ko naman. Kahit naman ako ang boss ay nagsusorry naman ako kung kinakailangan. Let's start. Dagdag ko pang sabi na makaupo na kaming lahat. Nag-report na nga isa-isang aming branch manager. Kahit konti naman ay tumataas ang sales kada buwan. Hindi naman na zero ang benta nila.
Congratulations! Thank you for your hard work. Bati ko sa kanila. Pagkatapos mag-report ay tumayo pa ako, saka ako isa-isa silang kinamayan. Thank you, sir. Tugon naman nila. Jean, pakapasok mo na yung merienda. Baling ko sa secretary ko. Tuwing may meeting naman kami ay napapabili talaga ako ng merienda para sa lahat. Yes, sir. Mabilis naman itong tugon. Binuksan na nito ang pinto ng conference room at saka pumasok ang mga janitor para dalihin ang mga merienda namin. Salamat. Tugon ko nang ilapag sa harap ko ang 2 klaseng pastries. Nagkwentuhan pa kami habang kumakain para hindi naman ma-awkward sa akin ang mga tauhan namin. Sarap nito ah. Bago po ito, sir. Baling sa akin na isang manager at tinutukoy niya ay ang kinakain brownies. Si Jean ang bumili niyan. Saan mo ito in-order? Tanong ko sa secretary ko. Baka kasi hindi naman sa Coffee Prince ito binili. Mapahiya pa ako. Sa Coffee Prince, sir. May bagong hard daw pong patissier. Yan nga daw pong specialty niya. Bibong sagot naman ni Jean. Masarap nga. Oo, at saka hindi nakakaumay ang lasa. Tama lang ang tamis sa gaya nating health conscious. Oo nga. Sumabay na din ako sa tawanan nila. Hindi naman siguro sila nagsasabi ng good comment dahil kami ang may-ari. Ito din ang sinasabi ng mga kapatid kong pastries. Rainbow color kasi siya, kaya nakaka-attract kainin. Masarap naman talaga. Sino kaya yung bagong patissier nila at masarap mag-bake?